Praise God. Sige po, let us remain standing. We will have our declaration. Sabay-sabay po natin itong bigkasin. At the count of 3, 1, 2, 3, begin. I declare that God is bringing about new seasons of growth in my life, new doors of opportunity, new relationships, and new levels of favor are in my future. I have the DNA of a winner. I am wearing a crown of favor. Royal blood flows through my veins. I am the head, never the tail, above, never beneath. I declare no weapon fashioned against me now or in the future shall prosper. And every tongue that rises against me is condemned. Every battle in the heavenlies are already won in my favor. Every negative things in my life diminishes and dies. Poverty dies. Sickness dies. Stagnancy dies. And superabundant prosperity comes. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. At sabayan natin si JC to recite Luke chapter 4 verses 18 to 19. Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the rock. Praise God. You may now be seated. God is good. And all the time. Wow, praise God. Parang gusto kong dugtungan nyo ng armor of God. Praise Jesus. Yan, so today is the last Sunday of August. And next Sunday will be a big day. It will be a big event for Christ the Rock. Woo! Praise the Lord. It will be our 40th anniversary celebration. Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, happy anniversary. Sino ba ang pinakamatanda sa atin dito sa church? Siguro si Sister Mercy, Sister Bell, Sister Minda. Ayan, yan ang mga nangunguna. Praise the Lord. And we are so blessed to be part. Kami po ni Bishop ay 14 years. Tama, di ba pa? So, 2010, 2024 ngayon, so 14 years. Si Sister Jane Liberato, tahimik lang yan, pero nakita ko yung old pictures, matagal ka na rin, sis. Ayan, so praise the Lord. And we are so thankful to God na tinawag niya tayo to serve Him through the ministry of Christ the Rock. It was actually formerly Ciudad Real Christian Church. So praise God because ang plano ng Diyos ay nagpapatuloy, patuloy na magpapatuloy. Amen? Sabi nga ng Bible, even the gates of Hades shall not prevail. So anuman ang gawa o tangka ng kaaway upang pigilan, ipasara ang kanyang simbahan, it will never happen. Amen? Why? Because it is the blood of Jesus Christ that was shed on the cross, poured out at the Calvary. Yun ay pinambayad. Hallelujah, para sa kanyang church for the body of Christ. Praise God. And we have been talking this several weeks for the month of August. Ang ating theme po this month is Full Blast Anointing. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga messages natin
magmula sa ating Midweek Power Wednesday, hanggang sa ating Miracle Night and sa Sunday, it's all about anointing. And you know what, natutuwa ako pag nakakarinig ako ng messages, kasi pag tinitingnan ko, even yung mga nag-i-speak sa atin, sa ating mga Miracle Night, yung ating mga leaders, covenant leaders, they are really anointed, di ba? Kumbaga talagang, uy, nakita niya yun, di ba? Kagabi, doble-doble. Tama ba yan? Ang shinare ni Luke kagabi, doble-doble. Matindi yan, ha? Kung gusto niyong balikan yung anointing na yon, doble-doble, visit lang kayo sa page ng Christ the Rock. So, God is so good. And tatapusin natin itong full blast anointing message with a message entitled, Faith Meets Anointing. Wow. Ano nga bang mangyayari pag nagtagpo ang pananampalataya at ang anointing ni Lord? Wow, grabe, na-imagine nyo na ba? Anong mangyayari doon, di ba? Sabi ng Bible, without faith, we cannot please God. At pag na-please natin si Lord, at ikaw ay babahira ng anointing ni Lord, ng pagsama ng presensya at kapangyarihan ng Diyos, power yon. Sabi mo sa katabi mo, power yon. Sa kabila pa, sabi mo, power yon. You know, we have been living an ordinary life, di ba? Para bang alam mo na yung mangyayari bukas. Kung ikaw ay nagtatrabaho, alam mo na suswelduhin mo ng akinset katapusan. Medyo na-foresee mo na rin kung ano yung mangyayari sa susunod na buwan. Diba? Minsan nga, yung nasasakyan mo, napaparehas din kung nag-UUV ka, diba? Parang somehow, pagpunta mo sa workplace mo, makikita mo, andun yung mga same co-workers mo. Diba? Andun, ano? Pag tinignan mo, yung iba nga, routinary na lang yung work. Hindi pa pumupunta sa work, alam niya na gagawin niya. Diba? May mga ganon, diba? It is a life that is so ordinary. And I know that a lot of us are living that way. Even if Christians, yung ordinaryong buhay, no? Yung bang pagising sa umaga, magtututbrush, maliligo, at gagawin kung ano man ang nakaplanong gawin sa araw na yon. Diba? So, kami ni Bishop, ang routine namin, after our prayer, syempre meron tayong MPD, and then maghahatid na kami ng aming mga apo. Ayan. So kung yan ay kung wala kaming schedule. Yan. So nagkakaroon tayo ng mga routinary na mga plans or action within the day. But do you believe that when ordinary work or yung mga pang-araw-araw na ginagawa natin, iba ang resulta nun if we are anointed, if we are filled by the power of the Holy Spirit. Do you believe? Do you believe? Iba. Kaya pala ang sabi ng Luke chapter 4, yung ni-recite ni JZ kanina, ang sabi diyan, the Spirit of the Lord is on me. Iba pala pag ang Spirit ni Lord is upon us. Iba yun. Kahit yung ordinaryong mother na nagluluto, pag ang Spirit of the Lord is upon her, iba ang luto na yon, Because He has anointed me, ang reason why God, the Spirit of the Sovereign Lord is upon us, because in-anoint niya tayo for us to be used, to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom from the prisoner and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord's favor. So, ibang translation lang po. Pero ang sabi diyan, to proclaim the acceptable year of the Lord's favor, to heal the sick, to preach the gospel. So ibig sabihin yan, sa araw-araw pala ng buhay natin, inanoint tayo ni Lord, ine-expect niya na tayo ay magpipreach ng word of God. Mag-heal ng sick. Amen? Araw-araw ba may nagkakasakit? Di ba? Araw-araw may sumasakit ang ulo, di ba? Sumasakit ang leeg, sumasakit ang balakang, di ba? Ano-ano pa, di ba? At praise,
Bulsa daw. Hindi, pagka kasi may diferensya ang bulsa, sumasakit ang ulo niyan. Oo, nakakasakit yan ang ulo, naranasan ko yan, di ba? Nakakatulala pa nga yan di ba? Nakaka-depress pa nga yan. So from organic to psychosomatic, di ba? That's, but you know what? Pero sabi ng Bible sa atin, in-anoint daw tayo ni Lord. Diba? God has put us, His anointing, His Spirit upon us for a reason. Ang sabi pa ng John chapter 14 verse 16, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Sabihin natin, forever. Isa pa, forever. May forever kay Lord. Amen? Ang isinend sa ating church na advocate na Holy Spirit, He will be with us forever. Praise the Lord. Amen. Ang sabi ng Luke 24 verse 49, I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power on high. Ito yung time na paakit na si Jesus Christ and then magli-live na yung Holy Spirit. Ano sabi? Huwag muna kayong aalis. Huwag muna kayong gagalaw. Diyan lang muna kayo. Ano sabi niya? Stay in the city while you have been clothed from power on high. Ha? So, ibig sabihin nun, alam ni Jesus that as human being, mabubuhay tayo ordinarily. Pwede naman. Pero pag ikaw ay tunay na Kristiyano, na may gampanin at assignment tayo kay Lord, we need the anointing and the power of the Holy Spirit. Amen? Say amen. Kaya ang sabi ng Acts 1:8, you will receive power. Say it with me, power. Once again, power. When the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria to the ends of the earth. Hallelujah. Amen. Gagamitin ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Wherever God sent you, if you are clothed with power on high, iba yung magagawa mo. Yung bang di ba meron tayong mga kaibigan na nangangailangan ng tulong? Sino dito yung nilapitan ka na at sinabihan sa'yo, may problema kasi talaga ako. Di ba may mga ganun tayong kaibigan? Meron tayong mga kaibigan o minsan nga hindi natin kakakilala na talagang, pwede mo ba akong ipag-pray? Kailangan ko ang Diyos. Di ba? Marami tayong mga kakilala sa paligid natin na mukha lang okay. Pero ang totoo, hindi okay. Ang totoo, problematic. Magaling lang magpanggap. Pero yung iba, bumibigay. Yung iba talagang, sa akin, marami, nagchat-chat. Ito po yung, Pastora, pakipray naman, di ba? Pastora, kailangan ko talaga, di ba? Yung mapagtiningnan mo, parang hopeless situation, di ba? Grabe. Pero alam niyo ba, ang sabi ng Panginoon, when the Spirit comes upon us, magiging witness daw tayo ng Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, we will bring the presence of God. We will be a witness. We will take a stand in behalf of God to the person around you. Kapitbahay mo, kaklase mo, kaibigan mo. Sino dito yung pagka namumroblema yung kaibigan mo nilalapitan ka? Si Joshua, di ba? Di ba? Lahat. No? Actually, hindi lang naman pere, di ba? Sabi nga nila, just the comfort of listening. Alam niyo, ang ibang tao, lalapit sa atin yan, pero alam na nila gagawin nila. Gusto lang nilang may mapagsabihan. Gusto lang nila nang may makikinig sa kanila. Na magsasabi sa kanila, ito gawin mo, pero alam na nila yung gagawin nila. Pero iba, pag pinag-pray mo yan, di ba? Tapos the Holy Spirit isa pa niya, pag pinag-pray mo yan, pag gumaling yan, hallelujah, amen?
Yan yung naguguluhan, pag pinag-pray mo yan, nagkaroon ng kapayapaan sa isip. Ann, kumusta na si mama mo? Saan si Ann? Pumunta dito, 5 araw na hindi nakakatulog kagabi. Ang hirap ng hindi nakakatulog, di ba? But we need God. Amen? We need the people around us to pray for us. Amen? Anong sabi ng Bible? Use your hand to lay your hands on the sick. Hallelujah. To preach the word and to lay your hands on the sick. Hallelujah. Amen? At anong sabi doon? Yung mga nadidemonize. Yung mga inaalihan ng mga demonyo at kung ano pa mang kampo ng demonyo. Abang sabi, you will drive them out in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Power! Amen? Grabe! Di ba? Parang, tuwing Sunday, nire-recite natin to, pero grabe yung power na to na binigay sa atin ni Lord. Amen? Hindi mo lang siya napapansin. Pero matindi ka. Sabi mo sa katabi mo, matindi ka, brother. Sabi mo sa katabi mo, matindi ka, sister. Ang tindi-tindi mo, dapat huwag kang manahimik. Pinagkalooban ka ng Diyos. Nakilala mo si Lord. Hallelujah. You know what? You are here today. Alam mo kung ba't nandito ka ngayon? Pinili ka ng Diyos. May purpose si Lord sa'yo. Hindi ka ordinaryong empleyado. Hindi ka ordinaryong negosyante. No. You are clothed with power on high. Hallelujah. Say amen. Yung buhay mo, blessing saan ka man pumunta. Ako pansin ko yan. Pag pumunta ako sa mall, walang tao. Pag bumili ako, maya-maya ang dami ng tao. Napapansin nyo ba yon? Di ba? Yung iba malungkot ang atmosphere. Pagdating mo, presensya mo pa lang. Wow! Sumasaya na ang mga tao. Di ba? Bakit? Kasi andun yung joy of the Lord. Yung pag nakita ka, yung fruit of the Holy Spirit, nag-uumapaw. Joy, peace, di ba? Forbearance, grabe, self-control. Nag-uumapaw. Yung bunga ng banal na espiritu. Amen! Kaya yung mga tao, gusto ka palaging kasama. Tinawag yung katabi mo, gusto mo ba ako palaging kasama? Praise the Lord. Amen. Masarap. Ay, maganda yung sinabi ni Lou kagabi. Sabi niya, dapat tama, yung pinost ko, ano yan Lou? Dapat tama yung mga taong sinasamahan mo, di ba? Just like Elijah and Elisha, di ba? Hanggang sa kamatayan, hanggang sa pag-alis, hindi niya binitawan si Elijah. Amen? Praise the Lord. And ganun din tayo. Ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than you ask or imagine, or according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen. Ikaw, kapatid, ay inanoint ni Lord. Pinagpala ng Diyos. Pinagaling ng Diyos. Pinayaman at payayamanin pa ng Diyos for His glory and honor. Hindi tayo makakapunta sa full blast anointing kung hindi tama ang mindset natin that it is all for the glory of God. When you pray for someone and that person got well, it is not because of you. It is because of the Holy Spirit that is in you. If you cast out demons in the name of our Lord and Savior Jesus Christ at nakalaya yung tao, it is not because of you, but it is because of the anointing of the Holy Spirit that is in you. Amen? Pag nagpe-pray ka sa tao, tapos pagtingin mo, wow, grabe, 'di ba pinagpala, nagkaroon ng answered prayer.
Diba? Ano sasabihin mo? Glory to God. Amen? Lag natin ibubukas ng bibig yun. Glory to God. Amen? So do we really believe that God has called us? That God has appointed us? That God has anointed us? Lahat ng convinced, 100% say Amen. Yung iba, sabihin mo, say Amen. Power. Diba? Grabe. Alam mo, pag convince ka dyan, hay, nako, iba ang lakad mo. Diba? Iba ang tayo mo. Diba? Because you know where you are standing. You know kung sino ang kasama mo. Ha? Yesterday, or the other day, ay ka-dinner namin ang undersecretary ng, mali pala, regional director ng TESDA. Ha? Region 3, iba pa ng region yan. So, Region 3, National Director ng TESDA. Regional Director. Yun na yun. And you know what? Tinitingnan ko, ang dami niyang alalay. Ha? Dami niyang kasama, di ba? Tapos pagka umupo siya sa isang table, yung mga tao, lapitan sa kanya, di ba? Pag lumipat siya sa isang table, pag tumayo siya at picturean rin yung mga tao sa kanya, di ba? E paano pag naka-dinner ko na si President, hindi, pag si President Bong, di ba? Ano kaya na? Tama ba? Nalito na ako, Papa. O kaya si Vice President Sara Carpio. Di ba? Sigurado mas madaming kasama yun. Di ba? Sigurado yung lugar kung nasaan kami, wala nang ibang makakapasok. Kami-kami na lang. Di ba? Nung nagkaroon ng inauguration dito sa bago nating munisipyo, sa San Jose del Monte, Bulacan, naka-lunch namin si Congressman Rida. Tama, Congresswoman. Yan, mali na naman ako. Si Congresswoman Rida. Kasama ko sa table. Nung tinitingnan ko siya, napaka-ordinary lang, pero makikita mo yung mga tao sa paligid niya, pinagmamasdan yung mga paligid niya. Di ba? Alam niyo yun? Yung bang gwardyadong-gwardyado. Di ba? Sabi ko, iba pala pag ang kasama mo ay nasa posisyon. Tama ba? Di ba? Kasi napapansin ko, pag kami naman nilong magkasama, wala namang epekto Kahit magpunta, sila rin. Kahit sa kami magpunta, parang wala naman di ba? Pero iba, pag kasama mo ay nasa posisyon. Tama? Di ba? Paano kung ang kasama mo, ka-dinner mo, ay ang Holy Spirit? Hallelujah. Amen? Pinakamatindi yun. Di ba? Pinakamatindi yun. Anong sabi dito sa atin? Sabi sa ating verse, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. Kadalasan kasi, hindi natin nakikita, hindi natin na-recognize kung sino yung kasama natin. Kaya there were times that we were disappointed. There were times that we are, problematic, or sometimes nagkakaroon tayo ng mindset na tigil na lang, tama na lang. Di ba? Minsan nararanasan natin yun, di ba? Yung bang, wag na lang, di ba? Meron nga akong isang narinigan Sabi niya, ayoko na pumunta sa church. Ba't tayo pumunta sa church? Gusto ko ng tahimik na buhay. Sabi ko, kung gano'n, anong sinasabi mo dyan? Gusto mo ng tahimik na buhay? Kung nasa simbahan ka nga, ginugulo ka ng demonyo yung aalis ka pa sa simbahan. Di ba? Kukuyugin ka ng demonyo, So church, what happens when the anointing of the Holy Spirit is welcomed? Ano ba ang mangyayari sa atin kapag ang presence of the Holy Spirit is welcome in our life? Ano yung mangyayari sa atin? Kasi pag hindi natin welcome ang power of the Holy Spirit sa atin, we will just
remain an ordinary men and women. Walang impact. Walang impact. Ha? Pero ang nais natin, ang buhay natin ay may impact. Ha? Sa ating pamilya, sa ating lugar, kung nasan man tayo, at hindi lang yon to the nations of the world. Amen? Kasi ikaw, hindi ka lang pang Pilipinas, pang international ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang pang Pilipinas, pang international ka. Oh, sino dito yung wala pang passport, ha? Magkakaroon sa San Jose, magkakaroon ng application this 29, tama? 26, 27, 28, 29. So, yung mga wala pang passport, mag-apply na kayo dito sa San Jose yan, okay? Kasi pang-international ka. Amen? God is good. Are you receiving that? I-receive nyo yun, ha? I-receive nyo, sabi mo, I receive. Isa pa, sabi mo, I receive. Isa pa, I receive. Nung di pa ako nakakapunta ng Israel, pinapangarap ko lang yan. Sabi ko, Lord, kailan ko matutungtungan ang lupa na tinungtungan ni Jesus? Kailan ko mahahawakan yung mga buhangin sa Sea of Galilee? Di ba? Pero nangyari. Di ba? Amen? Dati tinitingnan ko lang ang Japan. Sabi ko, parang ang ganda ng Japan. Di ba? Hindi ko yun. Sabi ko, makakapunta kaya ako dyan? Kasi dati nagko-collect ako ng calendar ng may Japan. Lalo na yung may mga snow at yung meron silang umbrella. Sabi ko, parang ang ganda naman dyan. Di ba? Pero dinala ni Lord. Amen? So with God, nothing is impossible. Sabi natin, with God, nothing is impossible. Yan. Praise the Lord. Amen. Kami ni Bishop, sinusuyod namin ng Asia. Praise God. Amen. So next week, nasa Malaysia kami. Praise the Lord. And then sa November, pupunta naman kami ng UAE. Ayan. Di ba? Susunod, pupunta na tayo ng US. Di ba? Iikot tayo ng Antarctica. Hindi ko pa, wala pa sa plano yon. Pero kahit saan tayo, dali ng Panginoon, kasi yun ang sabi ni Lord eh. Di ba? Ako ayaw ko man. Wow! Hindi totoo, kahit ayaw ko. Ang sabi, you will be a witness. Ang sabi dyan, Jerusalem, kung nasaan ka, magiging witness ka, ang Jerusalem natin, Pilipinas. Kaya nga, sa November, pupunta naman kaming Davao. Kasama kasi ang Pilipinas sa mission field natin eh. So you will be a witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Kaya kahit sa kaduluduluhan ng mundo, kung nais ng Diyos at kalooban ng Diyos na ikaw ay makapunta doon, walang makakapigil. Amen. Because the power of the Holy Spirit is in you. Kausap mo ang consul, kausap mo ang immigration, wala silang magawa, kundi i-approve ka ng i-approve. Hallelujah. Amen. Because may assignment ka kay Lord. In Acts chapter 2 verses 1 to 4, ang sabi, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Napuno sila ng presensya ng Diyos. Kasi ang sabi ni Jesus, huwag muna kayong aalis, antayin nyo ang presence ni Lord, ang presence ng Holy Spirit. Sabi ng verse 3, when they saw, they seemed to be in tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enables them. Wow! Sabihin natin, wow! Iba pag tayo inanoint ng Holy Spirit. When faith meets anointing, lives are changed. Nababago talaga ang buhay ng isang tao. Sabi ng Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Now, and how He went around doing good and healing all who were under the power of devil because God was with him. Sabihin natin, God was with him. Pwede nyo sabihin, Pastora, si Jesus yan. Diba? Ang sabi ni Jesus, you will do even greater things than what I have been doing.
Ang pinag-uusapan pa lang natin ay ang nagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang sabi ni Lord, wait till the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, to the ends of the earth. Ha? At nung siya ay papalayo na, anong sabi niya? Whatever you see me doing, sabi ni Jesus, ha? With the anointing of the Holy Spirit, you will do even greater things. Nararanasan natin. Hallelujah. Amen. Matindi. Dati, isang mangkukulam lang, takot na takot ako. Totoo yun. Naalala nyo dito, bago pa lang kami, 2011 ata yun, may nadidemon possessed na dinala dito sa church. Isa lang yun. Kinikilabutan na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Isa lang. Ngayon, kahit 50 mangkukulam, glory to God. Kanina nga lang di ba? Sisimula pa lang tayo meron na kagad manifestation. Satanista naman, ibang level na tayo, di ba? Praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. Hindi na tayo matatakot kasi yun ang sabi ni Lord you will do even greater things. At alam niya, sabi ng John 10:10, totoo yun yung demonyo, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Ayaw mo man o gusto, pinagpaplanuhan ka talaga ng demonyo. Ng diablo. Pinagpaplanuhan ka talaga ng diablo. Anong plano ng diablo sa atin? Lahat tayo, pati kami, di ba? Pag nakawan, wasakin at patayin. Grabe, di ba? Kaya ikaw kapatid, huwag kang tatahimik. Kailangan lumaban ka. Di ba? Huwag kang papayag, ginugulpi ka na ng demonyo, di ba? Pag tinignan mo yung pamilya mo, lugmok na sa kahirapan. May kapatid kang adik, hindi makaahon, di ba? Pag tinignan mo ang gulo ng pamilya mo, ang gulo ng relasyon ng pamilya mo, wala pinagtatampisawan ng demonyo di ba? Ng diablo di ba? Kina-curse kung ano-anong ginagawa. Ikaw, Kristiyano ka, may relasyon ka sa Diyos, anointed ka, tumayo ka, ipaglaban mo. Go against spiritual war. Demolish all arguments. Say, can I hear an amen? Huwag ka lang iyak. Lumaban ka. Kaya sabi nga ni Judah, I put on the full armor of God. Di ba? Sabi ni Judah, the helmet of salvation. Di ba? The breastplate of righteousness. The belt of truth. The sandals of peace. I put on the shield of faith and the sword of the Spirit. I'm covered by the full armor of God. Bakit ka magfu-full armor of God? Para umiyak? Hindi. Para manahimik? Hindi. Alam mo, kaya sabi ni Lord, every day, you put on the full armor of God kasi araw-araw may battle. Every day. Kasi every day, may plano ang demonyo sa buhay mo. Ang diablo sa buhay mo. So dapat ikaw din, every day, you are ready to face the enemy with the full armor of God, clothed with the anointing of the Holy Spirit. Amen? Yung paparating pa lang yung paparating pa lang ang diablo sa pamilya mo, naku, nakita, nagliliwanag ka. Hindi na makapasok sa tahanan mo. Amen? Wala na, hindi na makapasok. Bakit? Naglalight Yung Holy Spirit di ba, nasa iyo Amen? When faith meets anointing, lives are changed because God was with him. Ano ang mangyayari if God is with us? Number 1, testimonies flourish. Grabe, yung mga testimony talaga. Nag-uumapaw yan, yung mga testimonies. Yes, maraming mga attacks, pero makikita mo yung testimonies nag-uumapaw. Because the anointing produces powerful testimonies. People grow and hurt feelings are let go. Amen. Amen. Alam nyo nga, pagka ako nakakaharap sa kaluluwa, tapos kapag pag nakikita ko siya na sobrang nasaktan, yung sobrang hurt, di ba? Pag gusto ko nga
Yakapin mo di ba? Bakit? Kasi maaawa ka na lang di ba? But praise the Lord, because when the anointing comes, people grow, nagkakaroon tayo ng enablement na magpatawad, di ba? Kaya nakakalaya sa anumang sakit at karamdaman, nakakalaya sa anumang sakit, yung mga hurt feelings. Alam nyo kasi yung mga sinaktan, yung mga nasaktan, sobrang yung mga offended, sobrang sabi nga para siyang yielded, para siyang isang matigas na guard. Parang ang taong nasaktan, ang hirap matinag, ang hirap pasukan, parang ang hirap mo siyang, how do you say it? Parang ang hirap mo siyang mapasuko, mapaamin, or makapagpatawad, ang hirap. Diba? But praise God because of the anointing that is upon us. Pag pinuno mo yung pag-ibig, diba? Ililay hands mo na yung kamay mo. Sasabihin mo, pinupuno kita ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Tapos makikita mo yung mukha niya magmula sa nakakunot, maya-maya nag-i-smile na siya. Yan, di ba? O patatawarin mo na ba ang nagkasala sa'yo? Di ba, ganyan? Papatawarin mo na ba yung nakasakit sa'yo? At dahil yung anointing ni Lord nasa'yo, and when you lay down your hands to that soul, yung soul na yan, mararamdaman niya ang pag-ibig ng Diyos at magkakaroon siya ng pagpapatawad. And you know what? After that, there will be freedom, there will be deliverance, there will be salvation in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Palakpakan natin si Lord. And testimonies will flourish. Masarap mabuhay ng may kapayapaan. Masarap mabuhay ng may kaligayahan, no bitterness, no resentment. Amen? Praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. Yung bang maglalakad ka, wala kang iniiwasang daan. Di ba? Yung kahit saan ka mapunta, lakad ka lang. Kahit sinong kaharap mo, haharapin mo. Amen? Praise God. Number 2, not just our testimonies flourish, but our faith soars. Yung faith natin, nagsusoar siya. Sabi ng Hebrews 11:1, now, faith is the confidence in what we hope for and assurance of what we do not see. Hindi kasi lahat nakikita ng ating mga pisikal na mata. Are you with me, church? Hangin na lang di ba? Hindi natin nakikita di ba? Yung tawag doon, yung sa mga internet, yung mga, Wi-Fi. Nakikita mo ba yan? Di ba hindi naman? Pero nare-receive mo. Hello? Actually, pagka nga walang wifi yung cellphone mo, mainit ang ulo mo. Di ba? Talagang kailangan magkaroon ng wifi ang cellphone mo. So nakikita mo ba yon? Hindi. But it is truth. Amen? So huwag kang masyado magtitiwala sa mga pisikal na nakikita mo, naririnig mo, nararamdaman mo. Dahil ang totoo, ang tunay na pananampalataya, anong sabi dito? The faith is the confidence that we hope for. And assurance, say it with me, assurance. Isa pa, assurance of what we do not see. May nagsabi nga sa akin, Pastora, paano mo malalaman na talaga pumunta siya ng langit? Aba, sabi ko, anong gusto mo? Sumama ko? Anong gusto mo? Samahan ko siya? Sabi ko gano'n, para i-testify ko sa kanya, nakita ko siya andun sa langit. It's between the person, it's between the soul and God. Ang aking role is manampalataya. Yun ang sabi ng Bible You need to have that assurance about what we do not see. Yun ang pananampalataya. Kayo ba, sure kayo na meron tayong mamayang Jollibee dyan sa may Fairview? Sigurado kayo.
sigurado ka, makakakain ka ng one-piece chicken. Sigurado ka. Di ba wala? Tamo, yes nang yes si JM. Di ba JM wala pa sa kamay mo, pero sure ka? Di ba? Sure. Yan ang faith. Di ba? Nalalasa, alam niya na ang amoy. Linggo-linggo ba naman, di ba? That is faith. Kaya kung ang faith mo makakakilala ang pamilya ko sa Diyos, sabihin mo ngayon pa lang, thank you, Lord. Kung ang faith mo ay yayaman ka, wala pa, thank you, Lord. Amen? Amen? O kung ikaw ay nagpe-pray ng house and lot at wala pa ngayon, abay sabihin mo, Lord, thank you, Lord. Amen? Praise the Lord. Ay, ito, i-receive nyo to. Lahat ng singles, taas ang kamay. Lahat ng mga singles. Huwag magtataas yung ano. Yan, taas, taas. Taas, taas. Si Rem kasi may boyfriend na, kaya hindi siya nagtataas. Sure na kayong dalawa. Sure na. O yung nasa likod, si John Mark hindi na rin nagtataas. Oo, kasi girlfriend niya na si Joy. Girlfriend ni JM si Joy. Okay? So, wag na kayong magtangka. Taas ng kamay ng mga single. Taas ang kamay ng mga single. Okay. Hallelujah. Carol, medyo taas mong konti. Hindi ko makita. Tataas mo konti. Yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Kalooban ng Diyos na kayo. Joey, oo nga pala, meron ka na. Ikaw din, meron ka na. Okay. Sabi ni okay. Teka, ba't si JJ hindi pa JJ, may girlfriend ka na? Hindi ka pa nagsabi. Meron na. Hindi, nagtaas siya. Okay. So, sige, nahiya lang yan. Taas ng kamay. Hallelujah. Okay, taas ang kamay in the name of Jesus Christ. Lord, pagpalain ng mga lifetime partners ang lahat ng single dito sa Christ the Rock Church in Jesus Christ's name. Amen. O sabihin nyo, I receive. Okay. So, pag kayo ay nagkaroon na ng mga partners, i-update nyo ako, okay? Para may-scratch na natin yung name nyo. Kasi may list din ako ng mga single ladies and single boys, di ba? Para i-cross out ko na yung pangalan nyo. Okay, number 3. If the Holy Spirit, if God is with you, you will live by God's anointing. Anointing is not just a one-time event. Hindi lang ito tuwing praise and worship, na-anoint ako. No, hindi lang yun. Hindi lang to every Sunday. Hindi lang. Ha? But you will live by it. Whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Amen? 2 Peter chapter 1 verse 3. His divine power has given us everything we need. Sabihin natin yon, everything we need. Dahil do sa divine power ng Diyos, He has given us everything we need for godly life. Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Grabe magpala si Lord. Everything. We will live by God's anointing each and every day of our life. With everything that we need. With everything that we have to do. Amen? Ito daw ay for the glory of God. Hallelujah. And through His goodness in our life. Spiritual gifts become yours because Jesus paid a great cost. Pagkakalooban tayo ng Diyos ng mga not just physical gifts, but as well as spiritual gifts. Kasi bayad na. Sabi mo sa katabi mo, bayad na. Pagkakalooban ka talaga, ano man ang kailangan mo? Totoo yun. Kailangan mo ng kagalingan, kailangan mo ng peace of mind. Kung ano kailangan mo, pagkakalooban ka ng Diyos, kasi
bayad na. Ang pagyaman nyo, tapos na. Ang kaayusan ng relasyon ng pamilya nyo, tapos na. Ang salvation ng pamilya mo, tapos na. Sabihin natin, Amen. God invites us to live with God's anointing. There is an invitation for our Almighty God. Kaya sabi ng book of ng Revelation, I stand here and knock. And anyone who opens the door, I will come in and eat with him and be with him. Kailangan pagbuksan natin. Kailangan ibukas mo ang buhay mo sa Diyos. Papasukin ang banal na Espiritu sa iyong buhay. For you to experience the anointing of God in your life. Amen? God's Spirit, it refreshes, it restores, and it makes whole, and adds to it, it enhances. Dapat yan, anak, and it adds to it, that. Yan, it enhances. That is the power of the Holy Spirit. But you need to have that faith in your life. Yan ang mangyayari when faith meets anointing. God's Spirit, it will refreshes us. It will restores us. It will makes us whole. And it will enhances us. Praise the Lord. And for our last verse, ang sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6. So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my Spirit, declares the Lord of hosts. Sinabi niya ito sa akin, ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel, na siyang sinasabi sa iyo ngayong araw na ito. Hindi sa pamamagitan ng lakas, ni ng kapangyarihan mo, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Actually, ang lifespan mismo natin, hindi nga natin hawak. How long? How many years left? You and I do not know. Amen? What we have is now. Not even later or not even tomorrow. But what we have is now. At ang sabi ng Panginoon, hindi sa kalakasan mo, hindi sa kung anumang kapangyarihan na meron ka oposisyon na meron ka ngayon, but it is by my Spirit, declares the Lord. Church, alam niyo matitira lang naman, at the end of it all, is not our earthly achievements. What if yumaman ka sa mundong ito? Kaya sabi ng Bible, what will it profit a man if he gains the whole world yet forfeit his soul? Alam ng writer, walang kwenta ang lahat kung hindi maliligtas ang kaluluwa ng tao. Walang kwenta lahat. Babalikan na lang yan at sasabihin, sayang. Sayang. Ha? Kasi even if you gain this whole world, how many years will you live? 100? 110? Diba? After that, what? Compared to eternal life. Amen? Kaya habang may buhay, may pag-asa. Amen? Praise the Lord. Amen? At again, church, it is not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. And because of that, we are all victorious. Sabi sa katabi mo, you are victorious. Sabi mo sa kanya, you are a winner. Sabi mo sa kanya, you will be delivered. Praise God. Praise the name of the Lord. Amen. Yung mga bagay na hindi natin kayang gawin ng Diyos sa buhay mo.
when faith meets anointing. Let's all bow down our heads and let us pray. Hallelujah. Lord, sa lahat ng aming kakulangan, patawarin niyo po kami. Sa lahat ng aming pagkakasala, patawarin niyo po kami. There are times we really fail to trust you. There are even times, oh God, that we rely on our own strength, in our own abilities. Patawarin niyo po kami. Hayaan niyo, Panginoon, na mas lumago ang aming pananampalataya sa inyo, O God. Mas lalo po kaming mag-init sa aming relasyon sa inyo, O God. Hallelujah. And let your anointing overflows, O God, from the crown of our head down to the sole of our feet, O God. Hallelujah. And Lord, I pray, O God, that whatever we do, we will do it all for the glory of your name. Matuto po kami lahat na magtiwala sa inyo. Matuto po kami lahat ng mabuhay ng may kabanalan at ayon sa inyong kalooban. Hallelujah! Makita niyo po kaming lahat, Panginoon, na sumusunod sa inyong kalooban with a power that is on high, clothed upon each and every one of us. And Lord, here we are. Use us. Send us to the nations. Send us to the ends of the earth for your glory and honor in Jesus Christ's name. Amen and amen.